Ano ang inyong stand naman dito sa 3 taon na lang ang college na panukala naman? Well, Manong Ted, if nakikita po natin na nagkakaroon ng trend, no, na ah, the policy direction or yung mga naipapanukala is yung iksian, yung number of years. Siguro, Manong Ted, magandang tanungin is basically, yun po ba talaga yung solusyon sa pagpapaiksi po ba ng number of years of education? At yun po ba yung solusyon sa learning crisis natin? Kasi kami sa PBED po, kami naniniwala na dapat ang tutukan po is hindi yung pagpapaiksi ng number of years of education, kundi yung pag-improve ng curriculum, pag-i-improve ng ating mga pasilidad at pag-improve ng ating mga teachers para mai-execute po nila at maituro ng tama yung ating curriculum. Kasi kung titingnan po natin, ang problema po natin ay learning outcomes. Ang problema po natin, marami sa ating mga learners ay behind po. Behind on learning outcomes. Yung mga grade 4 po natin, ang kanilang level of reading, writing, and math, numeracy, literacy nila ay pang grade 1. So kung i-reduce mo pa yan, even at the senior high school level or even at the college level, questionable po yan. Magkakaroon po tayo ng parang we miss the chance na magre-remediate or mas matuturuan pa natin yung ating mga learners if i-reduce po natin. Now, again, we get the point na itong mga direksyon na to is towards more on the economic front na para bawas gastusin sa Mm, pamilyang Pilipino kasi mm. nai-interpret po na K to 12 is additional 2 years ng gastusin at additional 2 years of resources spent. Pero dapat po, siguro dapat tingnan natin na ang edukasyon ay isang investment. At ito po yung sinabi po ni DJ Chacha kanina na parang dapat na ang mga education reforms ay makikita po natin yung epekto po niyan in the long run eh. So, kaya po nagkakaroon ng parang pagbabago-bago in the Mm. short term kasi po parang the runway, hindi natin nabibigyan yung mga policies natin ng tamang runway para makita yung full results. Okey.